Okay, so good morning po. Yan, so ang ganda niyong pagmasdan at para kayong mayayaman. Para kayong kumikinang na ginto. Ano po? Dahil yung iba sa inyo naka yellow gold. All right, so again, good morning. And welcome sa atin pong worship service. At paalala lang po, sa lahat ng mga kababaihan natin, sa mga ladies, meron kayong fellowship. So after this, meron kayong kainan, tama? Meron kayong lunch, and meron kayong program. And another thing, after the ladies fellowship, meron tayong discipleship class. Wala hong service ng evening. So meron tayong discipleship and choir. Ayan. Okay? So, yun po, bukas ay sisimulan na ho namin itong kisame. Pero ang hawak po namin hanggang pangpako pa lang. Wala pang ipapako. Ano ho? So, kaya kung gusto po ninyo, kayo po ang ipako namin. Yan. At makakatipid tayo kapag member ang ilalagay ho natin dyan sa kisame. Ano ho? So, we will start tomorrow. Kung saan po abutin, ano ho, kung doon ko nagkakamali, ay 6,500 pa lang. To be exact. Tama ba ko, si Sir Weng, 6,500? Hindi ko nakita. So, may nadagdag pala. Alright? But sa moment, yung aking naintindihang budget na napunta is 6,500. Pero may nadagdag na pala. So, hindi na palang pako. May ilang kahoy nang maididikit. Ano ho? So kaya yung mga may commitment, supposed to be dapat last week pa po yan, pero hindi na ibigay yung iba. Alright? So we're hoping and still looking forward na ito po kaya nating tapusin in 1 week. Okay? Kasi kailangan na humatapos dahil next week, malapit nang mag-October. Ang atin pong anniversary last Sunday ng October. At please pray for the place. Ano ho? At naghahanap kami ng lugar na maganda, malaki, walang bayad. Meron ba nun? Parang wala yata. Ano ho? So malay nyo naman, meron palang lugar dyan na gustong ipagamit ng Panginoon sa atin. Kasi po, to be honest, kesa umarkila tayo ng mahal, di yung iaarkila natin, idagdag na lang natin pampaayos. Pero kung merong mura, at practical lang, okay lang po yun. Para at least maluwag tayong kumilos. Tayo pa nga lang ngayon nasisikipan na, di lalo na kapag sa anniversary. Ano po? At anyway, yun po ay advance announcement. Ano po? At wag ho ninyong makalimutan ay yung atin pong anniversary ay malapit na. Kaya gusto ho nating matapos itong ating kisame para at least kahit papaano, maayos po yung ating bahay-sambahan. And ang choir, meron po kayong practice at recording. Okay? So meron pong recording na ginagawa. Kaya yung mga choir members po natin, please makipag-coordinate po kayo kay si Sir Glidel kung paano po yung inyong gagawin. Kaya yun po paalala natin sa lahat. Alright? So sa Sunday, ay meron po tayong SIM. Tama ba ko? Last Sunday na, meron tayong singles and youth service or ministry para sa mga kabataan natin. Okay? So, salamat po sa mga nag-render ng special number. Ayan, nakakatuwa. Ang dami nating mga young people, mga members na talagang nakikita ko po yung paggawa ng Panginoon sa kanilang buhay kung paanong sila nagagamit. At nakita ko po yung mga taga-East Bagong Baryo rin na talagang nakasuporta sa gawain ng Diyos. At salamat po sa inyo. And tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Panginoon. Handa na po ba kayo? Alright, so get your Bible and turn to Matthew chapter 7. Let's all stand please. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa pagbibigay galang sa pagbasa po natin sa salita ng Panginoon. And thank you rin sa mga bisita natin na nandito.
Tuwa ko, nandito si Chris. Ayan, nakita ko si Chris kanina. Ayan, purihin ng Panginoon. Matthew chapter 7, beginning in verse number 24 down to verse number 27. Okay, again, Matthew chapter 7, verses 24 to 27. Ito po ang sabi ng mga talata. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was that fall of it. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito na kami ay muling makapag-aaral at makakapakinig ng inyo pong salita. Pagpalain mo po ito, Panginoon, at bigyan mo po ng kapangyarihan para sa amin pong kaisipan at puso ay tunay po naming maintindihan at matanggap ang nararapat na pagpapala para po sa bawat isa. Panginoon, inyo po kaming kausapin. Ang mensaheng ito ay maging kalakasan, kalaguan, at pagtuturo sa amin pong lahat. Ikaw po ang aming sinasamba, ikaw po ang aming pinagtitiwalaan sa amin pong ginagawang pag-aaralan. O Diyos, ikaw po ang aming itinataas at pinasasalamatan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so mari na po kayong makaupo. Ito pong Matthew chapter 7, ang context po nito is about foundation. Kung paanong may nagtayo ng isang bahay na ang kanyang pundasyon ay itinayo sa matibay na bato. At yung isa naman ay nagtayo rin ng bahay pero yung kanyang pundasyon ay itinayo sa buhanginan. Well, the title of our message for this morning is The Foundation of Our Beliefs. Ang pundasyon ng atin pong paniniwala. Alam nyo ho, napakahirap na tayo bilang mga tunay na mananampalataya, hindi natin alam yung atin pong pinaniniwalaan. Bagamat ito po ay naituturo, naririnig, pero ang problema kadalasan, hindi natin natatandaan at hindi po ito ang ating nagiging, kumbaga, pinanghahawakan. So para bang nasasanay na lang tayo na paulit-ulit, nasasabihin sa atin, magtiwala ka sa Panginoon, ang Diyos ay makapangyarihan, ang salita ng Diyos ay merong magagawa, yung pananalangin, parang from time to time, kailangan tayong i-remind, kailangan tayong sabihan ng mga bagay na dapat sana nananatili na sa isip at puso natin. Kaya nga, napakahalaga po na meron tayong tinatawag na foundation of our belief. Yung atin bang paniniwala, saan ba yan nakatungtong? Baka mamaya, yung ating paniniwala ay nakadepende sa mga kasama natin sa church. Naintindihan niyo po yung ibig kong sabihin. Baka yung ating paniniwala, nakadepende yan kung marami ang paniniwala. Mga kapatid, kahit nag-iisa ka lang, kapag tama ang pinaniniwalaan mo, kapag ang paniniwala mo nakasandig sa tama, kahit nag-iisa ka, natin. Hindi yan mawawala. Maniwala po kayo. Alam nyo, sabi dito, in any construction project, the first step that contractors must focus on is laying out a reliable foundation for the structure. Kahit gaano kalaki, kahit gaano kaganda ang isang istruktura, kapag ang pundasyon hindi tama, anumang oras pwede yang gumuho. Tandaan nyo palagi, kahit gaano kaganda ang building,
kahit gaano kaganda ang pintura, ang tiles, yung mga sabihin nating aluminum glass, yung mga inilalagay na mga pampaganda sa building, kapag ang foundation ay hindi strong and reliable, pwedeng bumagsak yan anytime. Ganun din ang buhay natin bilang mga mananampalataya. It is a crucial part that will determine the durability and resilience of the building. Kasi hindi natin alam kung kailan darating ang trahedya o kalamidad. Kaya napakahalaga ng foundation. Tama po ba? Hello po. Kaya kahit mamahalin yung tiles na ilalagay natin sa isang gusali, kahit mamahaling pintura o kung ano mga decorative stone na ikakapit natin sa pader, if the foundation, kung yung pundasyon weak, pag dumating ang lindol, pag dumating ang malakas na hangin, time, pwede yang tumumba. You know, aside from holding up the building and bearing heavy loads, a foundation also acts as a stabilizer against lateral or side-by-side. Okay? Kasi minsan, kaya pinatitibay yung foundation para yung weight, kaya... Tama ba ako? Pero ang totoo, ang trabaho ng foundation, hindi lang yung vertical load, even yung lateral or side-by-side. Kasi nga, pag humangin, lumindol, ang lindol hindi naman lahat, puro pa ganon. Minsan mayroong pagganon, minsan may pagganon. Tama po ba ako? Iba-iba yung direction. So kaya napakahalaga, di ba, a foundation also acts as stabilizer against lateral or side-to-side movement. It should be strong enough to withstand inclement weather conditions such as storms, heavy rains, harsh winds that could batter the building. So meaning, yung bagyo, walang makakapag-determine kung gaano kalakas ang hangin yan. Minsan sinasabi, ang bagyo ay super typhoon, di ba? Pero ang hangin sa atin, mahina. Pero sinasabing signal number 1 lang. Pero ang hangin, napakalakas. Depende kung saan dumadaan yung tinatawag na mata ng bagyo. So anong ibig ko sabihin mga kapatid? Hindi natin pwedeng makita ang tibay ng isang building sa pintura lang. Hindi natin pwedeng masusukat ang isang structure na matatag sa ganda ng kanyang disenyo. Naniniwala ako, ang kailangan pa rin dito ay kung paano inilatag ang tamang pundasyon. Alam nyo, meron akong ni-research, yung mga engineer pala, iba-iba ang kanilang foundation, depende sa pagtatayuan. Kapag yan ay sloping area, di ba, medyo mabundok, iba ang pundasyon. Kung paano nila inihiga sa ilalim, kung paano nilalagyan ng footing, kung paano nila pinagkukonek-connect, depende sa klase ng lupa. Kapag yan sa may tabi ng dagat. Okay? Kaya mamamangha ka paano nagagawa ng mga engineer yun? Paano nila Siyempre, tinuro sa kanila. Pero hindi porket nakakita ka ng bahay, nakalagay sa subdivision, at yung bahay na nakatayo sa dagat, magkaiba po yun. Dahil yung buhangin nun, pwedeng hinuhukay ng alon ng dagat at sa ilalim nun, pwedeng may tubig din. Kaya pinag-aaralang mabuti kung paano nilalagyan ng pundasyon ang bawat itinatayong structure. Pwedeng sa tabi ng dagat, iba rin ang building sa tabi ng daan kasi may vibration. Tama po, mga kapatid. Diba? Napapansin niyo ba kung minsan pag may dumadaang malaking truck o mabilis na yan, yung bahay natin para kung minsan, diba, umuuga, gumagalaw. Kasi nga, depende sa klase ng lupa at lugar ng pagtatayuan. Alam yan ng mga engineer. Tama po ba ako? So, ibig sabihin, pinag-aaralan nila kung paano magiging manatiling nakatayo yung kanilang ipinatayong building kahit dumating ang lindol. Kaya naman sa Japan, maya may lindol. Kaya ang building nila, ibang klase sa building dito sa Pilipinas. Merong gulong sa para pag nag-sway, diba, sumusunod. Hindi pwedeng lalabanan mo lang yung lindol. Kailangan sumabay yung kanilang building. So sa madaling salita, napakadalas lumilindol sa pero makikita nyo, mabibihira sa kanila, gumuguho yung kanila mga
structure. Kasi nga, napag-aralan nila kung paano nila itatayo ang isang struktura. Well, ganun din po sa Christian life. When we build a firm foundation of Christ, we can withstand whatever comes our way. Kapag tama ang pundasyon ng isang mananampalataya sa kanyang paniniwala, kahit ano ang dumating at makaharap natin sa buhay natin, mga kapatid, believe it or not, hindi ka mawawala sa gawain ng Diyos. Hindi ka kayang pabagsakin ng kaaway. Hindi ka kayang patumbahin ng dyablo. Hindi ka kayang pasukuin ng kahit anong pagsubok sa buhay mo. Because you have the right foundation. Amen? Pero kahit gaano tayo katagal, pag mali ang pundasyon ng ating paniniwala, madali tayo umigay. Hindi tayo tatagal sa pagsubok. Bibitaw at bibitaw tayo. Sabi nga ng Psalm chapter 11 verse number 3, if the foundations be destroyed, what can the righteous do? Imagine this. Kapag tayo po ay inatake ng dyablo, ano ang gagamitin nating kapitan? Ano ang gagamitin nating hawakan? Ano yung ating mapaninindigan ating buhay? You know, ang context itong verse number 3, tignan nyo yung verses 1 and 2. Pakinggan po ninyo. Sabi ng Psalm chapter 11, verse number 1, in the Lord put I my trust. How say ye to my soul, flee as a bird to your mountain. Verse number 2, for lo, the wicked bend their bow, they make ready their arrow upon the string. That they may privately shoot at the upright in heart. Hindi natin nakikita kung nasaan ang dyablo. Alam niyo po ba yon? Hindi niyo alam kung kailan tayo tinatarget ng kaaway. Kaya kapag hindi tama ang pundasyon, anytime siyang umatake, madali tayong mapapabagsak. Dito sa Pilipinas, alam na natin ang season ng tagbagyo. Tama po ba ako? Pagtungtong ng May, minsan may pumapasok ng bagyo. June, ayan, diretso na yan. Minsan naman, maaga, April, meron na. Ngayon, alam na natin, handa na tayo pagtama ng bagyo. Pero meron tayong mga hindi alam kung ano ang lakas ng darating na bagyo. Alam lang natin, tagbagyo. Tama po ba? Wala naman sa forecast, mga kababayan, pag June, laging signal number 3. Pero pag July, 1 na lang yan. Walang ganon. Walang makakapag-predict kung gaano kalakas at gaano karami ang bagyong tatama. Tama po ba? Hello po. At wala rin sa atin ang may kakayanan na sabihin, bukas, lilindol. Am I right? So yun ang ibig sabihin nitong talata. Ang kaaway, sabi ng verse number 2, for lo, the wicked bend their bow, sabi ng Bible, and they make ready their arrow upon us. Privately, secretly, nagtatago siya. Iniintay niya lang kung sino ang pwede niyang matarget. Kaya kapag hindi tama ang pundasyon, pag tinamaan tayo ng arrow, bagsak. Kaya pagdating sa verse number 3, if the foundation be destroyed, what can the righteous do? Pag tinamaan ka ng araw ng kalaban, anong gagawin mo? Hello po. Anong magagawa natin? Pag tayo ay inatake ng dyablo, kung hindi tama ang pundasyon, mawawala tayo sa ginagawa natin sa Panginoon. Kaya napakahalaga ng atin pong tamang paniniwala. And then, sabi po ng Bible, if the foundations be destroyed, what can the righteous do? Okay, pag dumating ang tukso ng kaaway, pag dumating ang pagsubok, ano alam nating gawin? Madali hong sabihin,
magtitiwala pa rin ako sa Panginoon. Nasasabi natin yan kasi wala tayo doon sa present situation. Ay, ang gagawin ko dyan, Pastor, siyempre, magtiwala sa Panginoon. Kung totoo yan, bakit may nanlalamig? Kung totoo yan, bakit mayroong tumitigil? Kung totoo yan, bakit may nawawala? Hello po. Madali lang nating sabihin, pero pagdating doon sa mismong bagyo, di natin alam saan tayo kakapit. Yung inyo pong bahay, pag-aralan nyo, ano ang pinakamalakas na pwede nyong pagtaguan o kapitan pag dumating ang lindol? Di ba meron mga ginagawa ngayon na earthquake drill sa mga company, sa mga may building? Bakit? Itinuturo sa kanila, ganito ang gagawin nyo pag dumating ang kalamidad. Tama po ba ako? Hello po. Anong purpose nun? Para aware yung mga tao saan yung weak and strong part ng building. Kaya nakalagay doon, di ba, usually sa mga building, pag walang kuryente, huwag kayong gumamit ng elevator. Siyempre, hindi gagana. Lumilindol, huwag din sasakay sa elevator. Tama po ba ako? Saan tinuturo? So, ine-educate tayo ng mga dapat nating gawin pag dumating yung kalamidad na yon. Tama po ba ako? Pero ganun pa man, hindi pa rin enough yon for you to make sure na talagang mabubuhay ka. Tinuturuan ka lang ng paraan. Pero hindi mo alam kung gaano kalakas ang lindol. At hindi mo rin alam na kapag lumindol, saang floor ka. Tama po ba? Hello po. At hindi mo rin alam pag lumindol kung gising ka. Alam mo nga yung hagdan, alam mo nga yung dadaanan, alam mo yung fire exit. Paano kung break time yun? Natutulog ka, nasa siesta ka. Hello po, nagkakaintindihan tayo because hindi nga natin alam kung kailan darating yun. Pero kahit alam ko ang hagdan, kahit alam ko yung lamesa, kahit alam ko yung fire exit, kung matibay yung pundasyon, tulog ba na ko gising, hindi ba sa magigiba ito? Kasi nga, tama ang pundasyon. Tama po ba, mga kapatid? Lahat tayo target ng dyablo. Lahat tayo gustong pabagsakin ng kaaway. Huwag niyong tignan ng mga leaders lang. Bawat isa sa atin, gusto tayong patumbahin ng kaaway. Bakit? Sinusubok niya kung sino sa atin ang may tamang pundasyon. Kasi si Satan, hindi siya all-knowing. Hindi niya alam laman ng isip natin. Hindi niya nababasa laman ng puso natin. Hindi niya rin masasabi kung gaano tayo ka-spiritual o hindi. Ang kanyang basis ay yung nakikita sa atin pong mga ginagawa. He's like a roaring lion. Nagbabantay, nag-aabang kung sino dito ang spiritual at hindi. Kaya nga, ito ho ang magandang pag-aralan natin. The foundation of our beliefs. Dapat tama ang ating pinaniniwalaan. Number 1, the truth about Christ. Tama ba ang paniniwala natin kay Kristo? Tanungin ko po kayo, gaano natin kilala ang Panginoon? Alright. So bigyan ko po kayo ng mga ilang bagay na pwede nating i-consider about Christ. Number 1, He is our Savior. Alam niyo po ba yon? Sino po ang nakakakilala sa Panginoon na siya ay tagapagligtas? Siguro naman tayo mga tumanggap, naniniwala tayo na si Jesus ang ating Savior. Tama po ba? Okay. In Titus chapter 2 verse number 14, listen, sabi po ng Bible, who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity. Lahat ng kasalanan, kamalian, tinubos ng Diyos. Tama po? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. And purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. Okay. Kung maintindihan lang ho natin na si Jesus Christ ang tagapagligtas, naunawaan ba natin yung atin pong tinanggap na kaligtasan?
Malinaw ba sa atin yung kaligtasan nating tinanggap at malinaw din ba sa atin kung paano tayo naligtas? Malinaw po ba yun sa lahat? Kung malinaw sa atin ang paraan ng pagkaligtas, disin sana, hindi natin tinitignang mababaw ang ating kalagayan sa harapan ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi ang kaligtasan natin hindi galing sa papel. Hindi galing sa libro. Ang kaligtasan natin ay dahil sa buhay ng Panginoong Hesukristo. Alam niyo kung bakit tayo na-save? Namatay siya. Tama po ba? Yun pa lang, sapat na para maisip natin na yung atin pong ginagawang paglilingkod ay hindi dapat matigil, hindi dapat mawala, yung kaligtasan pa lang sapat na para ako ay maglingkod sa Diyos. Bago pa yung blessing, bago pa yung relasyon ko sa inyo, bago pa yung gagawin ng iba sa akin. Kaya minsan, yung dyablo naglalagay sa atin ng maling kaisipan sa nararamdaman natin kasi nga, ang nakikita natin, ang kaligtasan, libre. Tama po ba? Hello po. Salvation is free. Tama ba ko? Meron po ba ritong naningil sa mga na-save after kayong sharean ng mga nag-share sa inyo? O sige, 150 na lang kasi nahirapan ako magpaliwanag. Hello po, ang kaligtasan libre. Naniniwala po ba kayo? Libre lang ang kaligtasan. Magtaas ng kamay yung nagbayad. Ibabalik ko yung binayad ninyo. Akin na lang ang kaligtasan ninyo. Tama ba ako? Libre ang kaligtasan? Tama po? Pero hindi libre ang pagliligtas. Magkaiba ho yun. Tama po ba? Salvation is free, but the way kung paano tayo tinubos ang ng kaligtasan, namatay si Kristo. Malinaw po ba yun? Kapag tama ang ating pundasyon sa kaligtasan natin, walang Kristiyano na mag-iinarte. Tama po ba? Hello po. Sorry for the term. Ang mahal ng kaligtasan natin. Hindi kasi malinaw sa atin na basta tinanggap mo ang Panginoon, nagsisi ka, umaming ka, tinanggap mo siya, ligtas ka na. Kaya yung mga ibang relihiyon, ang batikos nila, napakadali palang maligtas sa inyo. Di pag na-save kayo, pwede kayo nang bumalik ulit sa kasalanan kasi forever saved na kayo. Walang kahirap-hirap. Tama po ba? Totoo yun. Sa part natin, walang kahirap-hirap. Pero kay Kristo, matinding hirap. Kaya kapag hindi natin nauunawaan ito, mababaw ang tingin natin sa pagiging Kristiyano. Tama po ba? Hello po. Baka akala nyo yung kaligtasan nyo, nung senior sa inyo, ay alam mo bang makasalanan ka, kailangan mong aminin, kailangan kang magsisi, kailangan mong tanggapin para masave ka. Gusto mo ba? Siyempre, pag madali, oo. Pero pag inintindi mo, terrible pala ang kaligtasan ko. Una, saan ako niligtas? Hindi sa kulungan. Niligtas ka sa kapamakan. Impyerno na walang kahit sino makakaalis doon. Tama po ba? Hello po. So kung ang pag-uusapan, sino ba si Kristo sa atin? Kung Savior siya, edi dapat pinasasalamatan natin siya. Kasi terrible yung ginawa niya sa atin eh. Pero parang ang dating sa marami, ang babaw lang ng kaligtasan. Kung totoo tayong thankful, hindi natin pababayaan. Ginagawa natin ngayon. Pero bakit may mga Kristiyanong kayang iwan ang paglilingkod, kapalit yung mga bagay ng nasa mundo? Kasi hindi nila naiintindihan yung katotohanan ng pagliligtas ng Panginoon. Basta na-save lang sila, okay na yun. Tama? Saved na kami. Pero kung titignan nyo, balikan natin, sabi ng verse number 14, who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity. Isang kasalanan lang, nakakainis na eh. Tama po ba ako?
Ilang kasalanan meron tayo? Hello po. Ilang kasalanan meron tayo? Tama po ba? Pero inibig pa rin tayo. So anong ibig ko pong sabihin? Kung si Kristo totoong tagapagligtas sa atin and you are thankful, hindi mo gagawin yung mga bagay na hindi ka magpapasalamat. Simply means, kung ikaw totoong nakaranas ng pagliligtas ng Panginoon, hindi mo pababayaan yung nagligtas sa'yo. Tama po ba? Hello po. Yan ang tinuturo ng Bible, si Jesus ay tagapagligtas. Kaya kung naligtas ka, bakit mo binabaliwala yung ibinigay sa iyong kaligtasan? Tama po ba ako, mga kapatid? Ayan ang katotohanan ang sinabi ng Bible. He is our Savior. Hindi naman ako magiging Kristiyano. Hindi rin ako magiging member ng church na ito kung hindi dahil kay Kristo. Po, hindi man ako pwede maging Kristiyano nang hindi ako nagligtas. Hindi man ako pwedeng pumunta sa langit nang hindi dahil din sa Kanya. Ano sabi ng John 14:6? I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. There's no other way going to heaven but Christ. Amen. Tama po ba? So yung pagpunta sa langit, gusto natin, pero yung pagpunta ng church, ayaw natin. How come? Naligtas talaga tayo. Di pwede palang tanggapin ko ang Panginoon, iwan ko na yung obligasyon. Ayoko ng obligasyon. Pwede ba yun? Kristiyano ka, nabubuhay ka ng hindi Kristiyano. Tapos sabi mo, siya ang Savior mo. You should be thankful. Tama? Ilibre nga lang tayo ng Jollibee. Masaya-masaya na tayo eh. Pero kaya niyong bumili nun. Hello po. So the truth about Christ, number one, He is our Savior. Totoo bang tagapagligtas natin siya? Sure po ba kayo na save na talaga kayo? That's number one. Number two, He is supreme being. You know, pag sinabi nating supreme being, in Isaiah chapter 9, verse number 6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Sinong tinutukoy dyan? Si Jesus Christ. Pero, let me ask you, brethren, ganito ba natin siya kinikilala? If we say supreme being, Lord ba siya sa buhay natin? He is our master ba? Sige po, tanungin ko lang po kayo. Siya ba talaga ang Prince of Peace sa atin? Siya ba ang talagang counselor natin? Siya ba ang Lord natin? Kung yes, kung amen, paano natin yon pinatutunayan? He's a supreme being. Tama? Bagay siyang i-worship. Bagay siyang sundin. Kaya nga ito yung challenge dito, mga kapatid. Kapag tama ang pagkakilala natin sa Panginoon, yung pundasyon natin sa relasyon natin sa Kanya, hindi basta masisira. Kasi tama eh. Hello po, nagkakaintindihan po ba tayo? We're talking about the foundation of our belief. Ang pinag-uusapan natin, yung paniniwala natin kay Kristo. Kung Savior siya, maging Savior siya sa atin. Tama po ba? Kung supreme being siya, dapat mataas ang pagkakilala natin sa Kanya. Hindi mo dapat nabaliwala sinasabi niya. Amen. Kasi Panginoon siya eh. Amen. Tama po ba ako, mga kapatid? Di ba? Mga magulang, ayaw nating binabaliwala tayo ng mga anak natin sa mga payo at paalala. Bakit?
Magulang tayo eh. Tama po ba? Di ba tinuturo natin, makinig kayo sa mga sinasabi ng mga matatanda. Bakit? Kasi eksperyensado na yan eh. Yung pagdadaanan ninyo, na pagdaanan na nila. Tama po ba ko? Kaya di ba sabi nga ng matatanda, ang pag-aasawa parang kaning isusubo kapag napaso, ano daw? Iluluwa. Sabi ng matatanda. Kaya lang, ang mga bata, hindi na kanin ang kinakain. Burger na. Kaya hindi nila naintindihan yung kasabihan na yon. Di ba? Ang kinakain nila, spaghetti na. Lalo na, baka ang kinakain niyan, mga samgyup na. Ano ibig sabihin mga kapatid? Kaya natin sinasabi yon kasi nalalaman natin yung pagdadaanan nila. So, kung ibig sabihin, kung tayong mga magulang, nagpapakita tayo na dapat sundin tayo ng mga anak natin. Kung tutuusin, pwede tayo mali sapagkat tayo tao lamang. Di ang Panginoon mas dapat nating sinusunod. Dahil siya ang may gawa ng lahat. Mas matalino siya sa pinakamatalinong magulang sa mundo. Mas magaling siya sa pinakamagaling na magulang sa mundong ito. Tama? Kaya dapat pakinggan ang salita ng Panginoon. Kapag hindi, mababaw din ang trato natin sa salita ng Diyos. Okay lang yan. Kahit hindi ako makapakinig, nabubuhay na ako kahit walang word of God. Ano bang sabi ng Bible? Man shall not live. Alam natin, tama. Hello po. Ang sabi ng Bible, man shall not live by? Ulit po, man shall not live by? Ibig sabihin, alam pala natin na ang Kristiyano hindi pwedeng nabubuhay ng puro pang pisikal na pagkain lang. Kailangan din natin ng Word of God. Sabihin nyo nga po, Word of God. Kailangan natin yan. Kung tama ang pagkakilala natin kay Kristo, kamusta tayo sa salita ng Diyos? Ang tingin ba natin sa salita ng Panginoon, libro lang o pagkain ng kaluluwa? Dito kasi magmamatter yan eh. Kapag ang tingin natin sa Bible, libro lang, dapat dinadala at ipinakikita na meron kang Bible dahil Kristiyano ka para tayong relihiyoso lang. Hello po. Kaya nga, yung mga leaders natin, yung mga musician, yung mga hanggat maaari, ini-encourage sila, dapat lahat may Bible. Tama? Kasi kailangan natin ng salita ng Diyos. At magmamatter yan kung sino si Kristo sa'yo. Pag sinabi mong siya ay Diyos, pag sinabi mo He's a supreme being, hindi mo babaliwalain yung sinasabi ni Christ. Importante yan para sa'yo. Salita yan ng Panginoon ko eh. Sabi nga ni Solomon, di ba? Sabi ni David, huwag mong kalimutan yung mga paalala ko sa'yo. Itali mo yan sa liig mo. Bakit? Mahalaga ang payo ng magulang. Mga nanay, sang-ayon ba kayo? Di ba? Kumisan, nakukulitan sa atin yung mga anak. Si mami naman, puro paalala. Araw-araw na lang. Laging ganun sinasabi. Si mami pa, pag nagsabi, di ba, kadalasan, nangyayari. Sinasabi ko na, kaya ayokong sabihin eh. Ano ibig sabihin? Mahalaga ang payo natin sa mga anak natin. Tama po ba? Kasi meron tayong nakikita na possibility na baka mangyari sa kanila to. Kasi nga, nadaanan na natin sa buhay natin. Tama po ba ko? Kami mga magulang nagsasalita by experience. Pero ang Panginoon nagsalita by His knowledge. Kaya yung mga anak dyan, huwag kayong, ano man tawag doon, para daw, speaker, parang trompa, umaga pa lang. Alam nyo, sa totoo lang, mamimiss nyo yan. Iiyak kayo pag tumigil yan, nawalan na lobat. Totoo ba yon? Di ba may mga time namimiss natin, yung luto ng nanay, yung boses ni nanay. Hahanap-hanapin mo eh. At darating ang pag kayo nandoon na,
Kayo na ang nanay, kayo na ang tatay. Anong sabi nila? Doon nyo marirealize. Tama pala kami. Tama ba ako? Kung kaya lang ng damdamin namin, napabayaan kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Siguro ginawa na namin, kaya lang hindi namin kaya kasi love namin kayo. Minsan kahit nakapagsasalita yung nanay na, sana tinakpan nila kita nung una, sasagutin mo lang pala ako. Minsan bugso lang yun ng galit. Pero hindi kaya ng magulang na makita niya yung kanyang anak umiiyak, napapariwara. Kaya yung mga anak dyan, mahal namin kayo. Lalo pat ke babait ninyo. So, kung supreme being siya, hindi mo babaliwalain yung word of God. Tama po ba ako? Mahalaga sa iyo ang Bible study. Mahalaga sa iyo ang pagbabasa. Mahalaga sa iyo ang pakikinig ng salita ng Diyos. Pero sabi nga ng Bible, pinakikilala, sino ba si Jesus? Wonderful, Counselor. Imagine niyo, yan ang Panginoon. In Matthew chapter 28, verse number 19, verse number 18, all power is given unto me here on earth. Nasa kanyang lahat ng kapangyarihan. Pero pagdating sa mga anak ng Diyos, pagdating sa mga naligtas, wala lang. Buti pa sa mundo, kinikilala siyang Panginoon. Pagdating sa atin, so imagine that. Alam niyo kung sino ang di tumanggap sa Kanya? Yung sariling Kanya. He came to His own, but His own received Him not. Noon yun. Pero sana wag nang maulit ngayon. Tayo na yung mga anak ng Diyos. Sa atin siya, hindi natin kinikilala. Anong tawag doon sa ginawa ng mga Hudyo sa Kanya? Imagine po ninyo, kaya siya pumunta, anong sabi ng Bible? Para maging hari sa mga Hudyo. Pero binaliwala ng mga Hudyo. Di ba? Special sila sa harapan ng Diyos. Kinilala si Kristo as their Savior. Mga kapatid, ang gusto nilang King of the Jews, yung manggagaling sa lahi ni David na mayroong ganong kayamang kaharian. E saan ba pinanganak si Jesus Christ? Sa sabsaban. Kaya hindi nila matanggap. Naintindihan po ninyo? So kaya ito ho yung unang bagay, the truth about Christ. He is our Savior and He is supreme being. Second thing, the truth about the church. Ano ba ang ating paniniwala pagdating po sa gawain ng Panginoon sa church? Number one, the owner. Sino ba talaga ang may-ari ng church? Okay. Tingnan niyo sabi ng Matthew chapter 16, verse number 18. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. I will build mine. Di ba possessive? Ano sabi niya? I will build our. No, ang sabi niya, I will build my church. So alam niyo po, kami, tinatawag kaming pastol, tinatawag kaming pastor, tinatawag kaming shepherd. Pero alam niyo ba sa 1 Peter, meron tinawag na chief shepherd? Ano ba ibig sabihin nun? Pag merong chief, ang tawag doon, siya ang hepe. Diba? Sa mga police station, merong hepe. Sa mga bumbero, may hepe. Sa mga department ng gobyerno, may hepe. Punta kayo sa LTO. Merong chief po doon. May hepe roon. Okay? Siya ang in charge sa lahat ng mga tao roon. So meaning, kung ang tawag sa amin is shepherd at merong chief shepherd, hindi kami ang may-ari sa church. Ang tawag sa chief, hepe, ang tawag sa amin, under shepherd. Malinaw po ba yon?
Kung kami hindi nagmamay-ari nito, di lalo na ho ang kawan, hindi siya ang may-ari ng church. Am I right? Malinaw po ba? Ang talata, nagpapahayag ng katotohanan, I will build my church. Ang aming obligasyon, bantayan yung church ng Panginoon. At kayong mga binabantayan, ang inyong obligasyon, sumunod sa inatasang magbantay. Yun ho ang katuruan Wala ho tayong magagawa Pwede ba natin baligtarin? Kami ang susunod sa inyo, kayo ang susunod sa amin. Ano ba ang tama? Hello po. Sa disenyo ng Panginoon, nagtalaga siya. Kaya nga kami po ang tagabantay. Ngayon, ganito. Kanina binanggit ko. Ano ba ang kulay ng tupa? Ano ang kulay ng tupa? Okay. So, pag tinignan nyo ho ito, sabi ng Bible, yung mga pastol, binigyan ng Diyos ng karapatan na magbantay sa mga tupa. Ang kulay ng tupa ay puti. Sabi nga ng Bible sa description, as white as snow. Tama ba? Simputi ng niebe. Okay? So, ganyan ang tupa. Ngayon, ito ang problema. Kung ikaw ang pastol ng mga tupa, ang hirap malaman kung sino ang may sakit at hindi. Bakit? Pare-parehas puti. Hindi ho totoo yung black sheep. Wala hong itim na tupa, lahat yan puti. Naintindihan po ninyo? Ngayon, ang mahirap sa part namin, dahil lahat kayo puti, tignan mo ng malapitan, nakakalito. Pag naghalo-halo yan, hindi mo alam sino ba may sakit dito. Tama po ba? Hindi mo rin alam, sa dami ng tupa na yon, hindi mo alam kung sino ang kumain at hindi. Hello po. Nagkakaintindihan pa po ba tayo? Doon ngayon gumagana yung discernment na binibigay ng Diyos sa pastor. Kung paano kayo tumatanggap ng pagkain. Tama po ba? Kaya kung minsan, tinitignan ko kayo kung paano kayo nakikinig. May amen ba to o hindi? Kasi pag hindi, ayaw niya ng pagkain binibigay ko. Tama po ba? Siguro hindi niya gusto yung lasa nung sinasabi ko. Kaya pag sinabi ko, ang kalooban ng Panginoon ganito, amen! Pag pinandidilatan pa ako, hindi na kumain, nagalit pa. Tama po ba? Kasi hindi ko alam kung sino sa inyo ang kumakain at hindi. Tama. Hello po. Nagkakaintindihan pa po ba tayo? Kasi pag tumingin ako dito, lahat magaganda. Totoo ba? Bakit pag dyan, may amen kayo? Dapat, yung pag sinabihan kayo na magaganda, amen. Pag sinabi rin yung word of God, amen din. Di ba tama naman po mga kapatid, mahirap ma-determine kapag lahat yan puro puti, naglagay ka ng pagkain, hindi mo alam kung sino ang kumain at sino ang hindi. Ngayon, lilipas ang panahon, dun mo makikita kung sino ang nanghihina. Tama po ba? Ang problema ngayon ng pastor, gagamutin. Ihihiwalay. Dito ka. Di ka kumakain. Itatali. Kailangan kumain ka sa ayaw mo at sa gusto. Kung minsan, kailangan mo talagang isalaksak sa bibig niya para pumasok. Nangyari sa amin yan dati kay Sneaker. Ayaw kumain ng aso namin. Alam niyo ano ginawa namin? Sa kanya. Kasi isinusuka, iniluluwa niya, ayaw niyang kainin. So ngayon, moderno na. Pag ang aso hindi kumakain, dinedextrose na rin. Tama ba ko? Yung mga marunong mag-alaga ng aso? Si Pancake, sipin nyo, nagka-camp kami sa Tagaytay. Asan yung aso namin? Naka-confine. Nagka-camp kami, nag-aalala kami, baka mamatay.
Kasi ganun ba magmahal ng aso, Pastor? Hindi. Ang mahal kasi nung aso. Pag namatay, wala na yung pinambili namin. Kaya sabi ko sa aso namin, hayop ka, mabuhay ka. Tama naman talaga, hayop yan. Alam mo, tao ka. Baka insulto sa kanya pag tinawag ko siyang tao eh. Tao ka, mabuhay ka. Hindi ganun eh. Naka-confine. Tapos nung tinusok, gumanon yung aso namin. Sabi ko, nasaktan ka rin, Pastor. Hindi, ang mahal nun eh. Namahalan ako, hindi ako nasaktan. Sipin nyo, 8,000 yata binayad namin. Sabi ko, bihira. Ano kaya ang breed na ng aso mabibili ko? 8,000 plus yung sa binayad ko. Kaya akala nila, nag-aalala ba pang mamatay? Hindi, nag-aalala ko, may babayad ba ako? Habang nag-youth retreat yung mga young people, yung aso namin, paano kaya gagawin ko? Bubuhay kaya yun? Na ano siya, na parbo. So imagine ninyo, yun yung paraan. Kailangan mong pakainin. Members, don't get me wrong. Kung pinapansin kayo na dapat makinig, baka nakikita ng pastor, hindi kayo malusog. Huwag niyong isipin, si pastor naman pakilamero eh. Si pastor naman masyado namang binibaby. Baka kailangan talaga kayong makinig. Kasi nga, tupa kayo, kami ang pinagkatiwalaan. Tandaan ninyo mga kapatid, ang inyong pananagutan sa harapan ng Diyos bilang member at Kristiyano. Tama po ba? Lahat po ba kayo Kristiyano? Haharap kayo sa Panginoon bilang mananampalataya. Tama? Pero kami, Kristiyano rin kami. Bukod sa pagiging Kristiyano, pastor pa kami. Dalawa ang pananagutan namin. Yung pagiging Kristiyano at pagiging pastor. Tama po. Ngayon, ang sabi ng Bible, malinaw, and upon this rock I will build my church. Church, sana maintindihan po ninyo. Kung tayo tupa at ang Diyos ang may-ari sa atin, sino ang may karapatan sa buhay natin? Tama po ba ako, mga kapatid? Minsan nakakalimutan natin ito. Na save tayo, siya ang Panginoon ng buhay natin. Pagdating sa church, hindi natin naaalala kung sino ang may karapatan sa atin. Okay? Minsan nakapanood ako, yung tupa, tinatanggalan ng fur. Yung binabalatan, tinatanggal yung balahibo. Sabi ko parang, sakit-sakit siguro na, no? Yung tinutuklak yung kanyang balahibong gano'n, kasi buo nakukuha. Sabi ko, sakit. May panahon talaga na kailangan gawin yon. Lalo na kapag tag-init. Or alam niyo bakit? Mamamatay sila sa sobrang init. Pag wala naman silang ganon, mamamatay sa sobrang lamig ng panahon. Kaya alam ng pastor ang gagawin sa tupa. Tama po ba? Kapag si pastor tinamad na tanggalan ng puryan at nag-summer, patay yung tupa na yan. Madidehydrate yan sa sobrang init. Nagkakaintindihan po ba tayo? Alam niyo bakit? Lahat ng insekto, kakapit yan, mangangati yan, mangangayat, kakainin yung kanyang pagkain, sustansya sa katawan, mamamatay yan. Kaya hindi pwedeng magpabaya yung nag-aalaga ng tupa. At pag namatay yan, mananagot yan sa chief shepherd. Are you with me? Tindihan po ba? Hindi ho madali ang role namin sa buhay ninyo. Sana maintindihan ninyo, kapag may tinutuwid, magpatuwid. Kapag may paalala, tanggapin ang paalala. Tama po ba mga kapatid? Kumbaga sa nung kami tinawag ng Panginoon, hindi kami nag-apply. Kayo po ba nag-apply na maging member? Sagutin niyo po yung tanong ko. Nag-apply ba kayo rito? May kumatok ba dyan? Pwede po ba ako maging member ng GLBC? Ito po yung requirements. Sino sa inyo naging member dito dahil nag-apply? O kaya kayo naging member, may pumunta sa inyo at itinuro ang kaligtasan? Sino ang nagpastor na nag-apply? Lahat tinawag. Tama? Hindi ako nag-apply dito. Lord, sana gawin mo akong pastor. Ito yung qualification ko. Walang ganun.
sorry to say, kami ang tinawag. Pwede ba namin sabihin, sana Lord, wag na lang kami, sila na lang, mas magaling sila sa amin eh. Tama po ba? Sabi ko nga, kung magpapalit, sisiguraduhin sa inyo, dahil sa naranasan ko sa ministry, sasabihin ko sa inyo, susuportahan ko kayo ng bonggang-bongga. Bakit? Naranasan ko ang magpastor eh. Kayo ang naranasan nyo, yung maging member. Tama po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? Kung ang tingin sa akin, ikaw pala pastor, ba't ka nagpapastor? Tinawag nga kami. Alam niyo ba yung sabihin nun? Tinawag kami. Pag hindi kami sumunod, ano mangyayari sa amin? Tama po ba? Mali na sabihin ng isang pastor, sana hindi kami pastor, kayo na lang. Total, mas magaling kayo sa amin. Tama po ba? Mali yun. Kaya lang, minsan, pumapasok sa isip namin kapag may mga member na hindi kami naiintindihan. Bakit? Akala nila madali ang nagpapastor. Tama po ba? Hello po. Pagkatapos nito, uuwi kayo, gagawin nyo na gusto nyo. Kami, pagkatapos nito, mag-iisip uli kami ng gagawin para sa inyo. Kayo natutulog na, yung pastor nag-iisip pa. Tama po ba? Hindi ko pinagmamalaki yung ginagawa ko. Sabi ko nga kahapon, pakiramdam ko, ang tamad-tamad ko. Tama po ba? Hello po. Sino ang marunong magluto? Yung mga nagluluto. Kayo po tanungin ko, kahit marunong na kayong magsaing, marunong na kayong mag-adobo, marunong na kayong magsinigang, marunong na kayong magluto ng kahit ano o kahit ininit na tubig, marunong na kayo. Sabihin sa akin ng totoo, hindi nakakapagod? Hindi nakakasawa? Mga nanay, umami na kayo. Kung may pera lang i-order ko na lang itong mga anak ko Kaya lang, ayaw mo rin silang i-order kasi baka walang sustansya yung kakainin. Gusto mo malinis kasi mas may tiwala ka sa luto mo kaysa sa luto ng iba. Tama. Gusto mo rin healthy food. Okay, mga kapatid, our message for this morning, nakuha ko sa YouTube, panoorin ninyo. Uupo na lang ako rito. Ganun ba yon? Titimplahin ko yun. Para sa panlasa ninyo, mas healthy. Parang nanay na nagmamalasakit sa kakainin ng anak. Tama? Minsan nga yung grammar ko, pinachecheck ko pa. Tama ba to? Kaya nung nag-aral ako sa English noon, sa MSA, sabi ko parang humina yata lalo ang loob kong mag-English kasi nakitutunan ko yung tama. Nung hindi ko alam yung tama, bakit ako na ba? Nung naalam ko na yung tama, teka, ingat tayo sa pagsasalita. Naintindihan po ninyo mga kapatid? Hello po. Kaya hindi madali yung naiisip nyo, si pastor dakdak lang ng dakdak sa harap. Pero kailangan nyo sasabihin mo, tamang pagkain. Kaya ngayon, pag tinatanong ko kayo, di ba, talaga bang kayo ay kumakain ng salita ng Diyos? Tama po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, gumising ka na, kainan na. Come on, sabihin mo sa katabi mo, shh, matatapos na si pastor, wala ka pang nakakain. Tama ba ko? Sikuhin mo ng konti. Shh, uy. Dessert na kami, ikaw di ka pa nagsisimula. Iinom na kami ng tubig at didighay, tulog ka pa rin. Tama ba ako mga kapatid? Minsan nakakatawa, pero naalala ko nun si Rachel, kumakain kami, nakatulog habang kumakain. Nung bata pa yan. Nakaupo sa upuan namin. Totoo. Sa sobrang pagod siguro, galing ng eskwelahan, ang bira anak natin kumakain, nakatulog.
Tapos gumagawa rin ng assignment, nakatayok-dok na sa ganun. Tulog na rin. Naintindihan niyo mga kapatid? So may mga time, yung pastor, kaya ko minsan tumitingin sa inyo, tinitignan, sino ba ang umi-amen at hindi? Sino ba ang nakatingin at hindi? At sino ba ang lumalaki ang mata at hindi? Kailangan nating magbigay ng ating ikapo. Parang sinasabi sa akin, ulitin mo nga sinasabi mo. Tama po ba mga kapatid? Kasi doon ko madedetermine kung healthy yung pinakakain. Kung okay ba kayo, kinakain niyo ba yung sinasabi ng salita ng Panginoon? Tama po ba? You know, sabi ng Bible, He's the owner. Siya ang may-ari ng church. Hindi ako. At lalong hindi kayo. Ang Panginoon. Amen? Ngayon, itong ginagawa natin, pahalagahan natin. Kasi lahat tayo, pinagkatiwalaan lang. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawala. Biniling ka sa akin ni Lord. Sige, sabi mo sa katabi mo, huwag kang a-absent. Hanapin ka ni Lord. Ito ang pinakamatindi. Huwag kang aalis, baka kunin ka ni Lord. Tama po ba, mga kapatid? Mahalin natin yung gawain na ipinagkatiwala sa atin. Second thing is not only the owner, but also the objective. Bakit ba siya nagtayo ng church? Ano bang purpose nito? Bakit? Ligtas na tayo eh. Tama po ba ako? Meron tayong Word of God. Pwede tayong mag-aral sa bahay. Anywhere. Pwede nating bitbitin ito. Basahin natin. Okay na yun. Pero you know, sabi ng Bible, in Ephesians chapter 4, verse number 16, Ephesians chapter 4, verse number 16, sabi po ng Bible, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body. So, ibig sabihin, yung tinutukoy rito, tayo. Okay? As church. Ang sabi dyan, make it increase of the body unto the edifying of itself. Kaya tayo kailangan gather together not only to worship the Lord, but also to edify each other. The more na nagkakatabi tayo, lumalakas. Amen. Subukan nyo yung katawan, yung kamay, humiwalay sa katawan. Ano mangyayari dyan? Magda-dry up yan at mawawala ng dugo, mamamatay. Kaya hindi tayo pwedeng magwatak-watak. Tama po ba? Kailangan lagi tayong magkakasama sa gawain ng Panginoon. Because the objective is, ano po? Magpalakasan. Hindi magpagalingan. Hindi tayo dapat magkakompetensya. Kaya nga sa mga leaders natin, hindi kayo dapat nagpapagalingan. Mas magaling ang teaching ministry. Mas magaling ang media. Mas magaling ang music. Mas magaling ang evangelism. No! Iisa lang tayo sa Panginoon. Nagpapalakasan. Nagtutulungan. Hindi ino-honor ng Diyos ang magaling. Ang ino-honor ng Diyos, yung nagpapagamit. Yes, magaling ang media. Yes, magaling ang music. Yes, magaling ang evangelism. Yes, magaling ang teaching ministry. Pero ang lahat ng yan, ang dahilan yan, para sa ikalalakas. Hindi para magpasikat. Kasi kung nagpapagalingan kayo, napo-forfeit yung blessing. Nadi-defeat yung purpose. Kasi ang sabi ng Bible, compacted. Tama. Kaya sabi mo sa katabi mo, kita kalaban. Tama ba ako? Nakakatawa kung minsan, pero minsan tingin na sa sarili natin, mas magaling tayo sa kanila. Kahit ikaw pa yung totoong magaling, hindi ka blessing. Kapag ang nararamdaman mo, magaling ka. Dapat ang nararamdaman mo, pala ka, ginagamit ka ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon ng mayabang.
Ang gusto ng Panginoon, yung nagpapakababa. Kagaya ko. Ako pala pinakamayabang dito. Pinagmalaki ko yung sarili ko. Joke lang po yun. No, mga kapatid, kahit gaano pa tayo nagagamit sa gawain, wala kang karapatang magyabang. Kasi ang objective ng Panginoon sa iyo para sa ikalalakas ng iba. Kaya kung nagagamit ka, pasalamat ka. Kailangan ka ng mahina. Tama po ba, mga kapatid? Kasi yun ang purpose ng church. Kaya tayo pumupunta sa church para lumakas. Hindi para matisod sa katabi. Hindi para matisod sa mga nagagamit. Kaya tayo pumupunta ng church, kumukuha tayo ng lakas. Kaya yung mga nangangailangan ng lakas, itaas nyo na yung mga kamay nyo. Itapat nyo sa mga katabi nyo. Lalakas yan. Tama ba ako, mga kapatid? Kaya tayo pumupunta rito para ma-encourage. So please, be a blessing and encouragement to others. Konting ngiti lang, matutuwa na yung katabi mo. Diba? Dati bawal tayong magkamayan kasi nga, natatakot tayo sa COVID. Oh, di ba? O ngayon, kawayan lang. Baka pwede na siguro tayo magngitian. Huwag lang yung ngiting aso. Yung lumalabas yung K9 ninyo. Di ba? Maging blessing tayo, maging encouragement. Amen? Yun naman talaga ang objective at purpose. Bakit ang Panginoon nagtayo? Para i-gather ang kanyang mga tupa. At kaya tayo nandito, hindi lang para makinig, kundi para sumunod din. Amen? Amen? Kaya sabi ng Bible, be ye doers of the word, not hearers only. Dapat yung pinakikinggan natin, sinusunod natin. Kaya anong sabi ng Bible? From whom the whole body fitly joined together. Kaya kahit hindi mo yan totoong kapatid sa laman, kapatid mo yan sa Panginoon, kakapit mo yan. Kumbaga kadikit mo yan. Compacted, sabi ng Bible, and fitly joined together, that which every joint supplyeth. Tandaan mo, kung hindi mo nakitang kailangan mo yan, sabi ng Panginoon, kailangan mo yan. Kaya ang totoo, kailangan din at isa't isa. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan kita. Ngayon at kailanman. Tama ba yun? Kailangan kita ngayon at kailanman. Huwag kang mawawala. O, di ba? Kinakanta nyo na, oy. Di ba? So, yan ang sabi ng Bible. Hindi po pwede tayong mabuhay ng mag-isa. Hindi lang ikaw ang niligtas. Tayong lahat. Amen? And then number 3, the truth about Christianity. Okay. So kung tayo ay ligtas na, paano tayo nabubuhay bilang mga mananampalataya? Here we can see the likeness of the Lord Jesus. Sa buhay natin, ito ang katotohanan. Dapat makita si Kristo. Hindi ikaw. Hindi yung pag-uugali ko. Dapat si Kristo. You know, in verse number 29 ng Romans chapter 8, for whom He did foreknow, He also did predestinate. You know, if we say predestinate, that is our destination. Even before, hindi ka pa saved, ito dapat ang patutunguhan ng mga masesave. Tama po ba? Hindi pa ako pinapanganak because sabi ng Bible, pinili ako, tinawag, hindi pa ako sinisilang, alam na ng Panginoon, magpapastor ako. Are you with me? Amen. Iba ano sabi ni Jeremiah, sabi ng Jeremiah chapter 1, before I formed thee in the belly, I knew thee. Bago pa tayo ipanganak, sabi ng Bible, kilala na tayo ng Diyos. Tama po ba? So, ibig sabihin, ito yung predestination natin. Hindi ka pa nasesave, ito dapat ang puntahan ng mga masesave. So, whether you like it or not, ito dapat ang makita sa mga tunay na naligtas.
Ano po yun? Yung sinabi ng Romans 8:28. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. You know, the Son here is capital S. Pag capital S, that is referring to whom? To Jesus Christ. Tama? So, ibig sabihin, predestinate o predestined ang mga tunay na mananampalataya sa image ni Jesus Christ. Therefore, kung kayo ay totoong tumanggap, dapat ang makita sa atin is the image of Christ. Kung kayo po'y tatanungin, ano bang itsura ni Kristo sa description ng Bible? Not the dress, not the hair, not the face, but the life. In Philippians chapter 2, sabi, let this mind be in you. Tama po ba? Kaninong isip? Isip ni Kristo. Ano yan? He humbled Himself. He became obedient even unto death. So, that image na hinihingi at sinasabi ng Bible is not the looks. Yung hair, yung nose, yung complexion, yung dress code. No. Ang tinutukoy na image dyan is His life. Yun dapat ang makita sa buhay ng mga totoong saved. Merong humility. Kaya ba nating ibaba ang sarili natin? Kaya sabi ng Panginoon, if any man will come after me, let him deny himself. Hindi kayo pwedeng sumunod sa Panginoon na ang ugali ninyo, yung ugali nyo pa rin. Kailangan, in Romans chapter 12, verse number 2, renewed mind. Hanggat hindi binabago ang isip, hindi magbabago ang buhay. Tama? Okay. Ewan ko, correct me if I'm wrong. Kung pinanganak tayong mahirap, ibig sabihin ba nun, ang destination natin, mahirap din? Correct me if I'm wrong. Kapag ako ba ay anak ng mahirap, ibig sabihin nun, ang pupuntahan ng buhay ko, mahirap din. Answer me. Bakit no? Kasi inisip ko, hindi ako pwedeng maging ganito lang. Kailangan umasenso ko. Hindi magbabago ang ugali natin, ang asal natin, hanggat ang isip natin, isip makasalanan pa rin. Dapat ang isip mo, isip ng natawad. Amen. Nilinis na ko. Amen. Tama po ba? Kaya kahit anong pakain kayo na magbago, hindi ka magbabago hanggat ang isip mo, isip makasalanan. Ganito na ako pinanganak eh. Ano magagawa mo? Oops. Pinanganak ka sa laman na ganyan. Pero pinanganak ka na muli kay Kristo. Dapat hindi ka na ganyan. Ngayon, pag ganyan ka pa rin, wala sa iyo yung image ni Christ. Image mo yan. And that is the truth. Tama po ba? Yan ang katotohanan eh. Kaya nga kapag mali ang ating paniniwala sa kaligtasan, sa church, at sa buhay natin, mananatili tayo mukhang unbeliever. Tama po ba ako? Okay. Kung kayo po ay magkakaroon ng chance pag-aralan ng buhay ni Kristo, sumaway ba siya sa Ama? Kaya niyang labagin yung utos. Tama? Hello po. Naalala niyo nung nilabag niya yung Sabbath? Nagpagaling siya, nagpakain siya during Sabbath. Kinwestiyon siya ng mga mambabatas. Kinwestiyon siya ng mga lawmaker. Kinwestiyon siya ng mga scribe. Kinwestiyon siya ng mga elite. Bakit? Mali yung ginawa ni Jesus Christ. Ang sagot niya, sinong gumawa ng Sabbath? Hello po. Ano sabi niya? Let this cup pass upon me.
Hindi niya sinasabing Panginoon, palampasin mo. Ang sinasabi niya, kaya kong hindi pagdaanan ito, but not my will. Kaya ba nating isa-isang tabi yung will natin? Sundin natin yung will ng Panginoon? Amen. Can we? Amen. Hello po. Tama po ba ako? Amen. Kaya ba nating isakripisyo yung kalooban natin sa kalooban ng Diyos? Kami, nagawa namin. Bakit? May pangarap kami. Pangarap ko nun, mag-artista. Alam kong tatawa kayo. Hinanda ko na ang damdamin ko na masasaktan ako sa tawa ninyo. Pero kapalit ng tito ko, hindi naman mga pangmati ni Idol ang dating. Yung mga kantang, katabi ko mamaw, katabi ko mamaw. Mga ganun. Kaya ibig ko sabihin mga kapatid, kahit simple, may pangarap kami. At hindi ko nga nakita to na ganito ang magiging buhay ko. Kami po palaboy lang sa basketball court, takbo lang ng takbo ko saan doon, hanggang sa kami ay nasumpungan ng Panginoon. Hindi ako nagsisisi. Sobrang nagpapasalamat ako. Pinagtiyagaan ako ng Diyos at inibig at pinagtiyagaan din ako ng pastor ko. Kung hindi sa kanyang pag-aalaga, wala kami ngayon dito. Tama po ba? Hello po. O ngayon, ito yung sinasabi natin. Paano natin ipinamumuhay yung kalooban ng Diyos? Ano mas mahalaga? Kalooban ng Diyos o kalooban ng Ama? You know, sabi ng Bible, malinaw, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So, ang linaw-linaw nung sinabi ng Panginoon, di ba, parang kung titignan natin, ano ba ang kalooban ng Diyos para sa atin? Kaya nga sabi ng Bible, be not unwise, but understanding what the will of... Alam ba natin kalooban ng Panginoon? Sige nga po, kayo po ang tatanungin ko. Alam ba po ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos para sa inyo? Saan ba tayo gustong dalhin ng Panginoon? Kaya nakita natin mga kapatid, the likeness of the Lord Jesus. Paano tayo nakakakitaan ng image ni Christ? Kaya mahalaga po yun. And last is not only the likeness of the Lord, but also we are the light of the world. That's the objective. Kaya nga, napakapalad natin. Nasa GLBC tayo. Ano yung sabihin? Let your light so shine before men. We are the light. We are the salt of earth. Amen? In Matthew chapter 5, verse number 16, the Bible says, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen? Bakit may church? To glorify our Father. Kaya pag pumupunta tayo ng church, natutuwa ang Panginoon. Tama po? Kapag pumupunta tayo ng church, natutuwa ang Diyos. Kaya sana ugaliin natin bilang tunay na mananampalataya, not forsaking the gathering or the assembling together. For what reason? For the purpose of the church. Amen? Kasi ito yung kalooban ng Diyos. Kaya siya nagtayo ng church. Kasi kung ang kalooban sa atin naligtas, dalhin ka agad sa langit, hindi siya magtatayo ng church. Lahat tayo, bound to heaven na. Tama po ba? Pero may tinakda pa ang Panginoon. Kailangan muna tayo manatili sa church. Amen? And as I close, in Luke chapter 6, verse number 49, but he that heareth and doeth not is like a man that without
a foundation built an house upon the earth, against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of that house was great. Kaya kapag walang foundation na tama ang isang mananampalataya, pag dumating ang bagyo, ang daling mawasak ng buhay. Tama po ba? Totoo po na may mga nakakatisod. Totoo na maraming distractions. Totoo na maraming pwedeng reasons kung bakit tayo manlamig. Pero lahat ng yan, nilalagay ng dyablo sa harapan mo para yun ang tignan mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, looking unto Jesus, the author, the foundation of your faith. Amen? Huwag kang maging faithful dahil may kasama kang faithful. Huwag kang sumunod kasi may kasama kang sumusunod. Si Jesus ang pundasyon mo. Kahit anong mangyari, hindi ako mawawala sa paglilingkod kasi ang pundasyon ko, si Jesus. Kaya ang kanta ng mga bata, si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Mas matatag sa kabundukan, hindi magigiba. Sing with me. Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Mas matatag sa kabundukan, hindi magigiba. Tama? Kaya kahit anong mangyari, pag si Jesus ang sandigan natin, hindi tayo mawawala. Salita ng tao, ugali ng tao, pakikitungo ng tao, gawa ng kaaway, kahit ano pa yan, hindi mo ko kayang patigilin. Si Jesus ang sandigan nito. Amen? Pwede ba yan, mga kapatid? Dahilan ng paniniwala natin, si Jesus. Ang dahilan ng paglilingkod, si Jesus. Ang dahilan ng nanatili, si Jesus. I-apply na. Amen? Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po